Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kakatapos lamang po ng labing dalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at kasama ko po ngayong hapon ang isa sa mga spokespersons ng prosecution panel, Representative Zia Jong. Sir. Thank you, Neil. Thank you. Sir, una ko pong katanungan, no? For the past 2 days, umupo sa witness stand si Attorney Wamil. At ano po yung gusto ng prosecution na maintindihan ng publiko mula dito sa nakuha nating impormasyon mula kay Attorney Wamil? Well, na may misuse talaga. Misuse doon sa paggamit ng confidential funds. At hindi lang ito allegation lang, ito ay supported by the insufficient submission ng mga dokumento na kailangan isubmit ng OVP at ng DepEd na naaayon sa demand ng enumerated na mga criteria and demand ng joint circular. So very simple lang yun. Yun na lang yung message na gusto nating malaman, na ang OVP at ng Department of Education ay despite the fact na binigyan sila ng masusing paraan or mas malawak na paraan dahil 8 months nung pag-release ng AOM before na nag-issue sila ng notice of suspension ay hanggang sa 8 months na yun, wala rin sila, hindi nila na-comply at hindi rin nila naibigay yung mga dapat nilang isubmit na requirement or documentation na nagpapatunay na maayos yung paggamit ng confidential funds ay hindi labag sa joint circular. Sir, a recent survey showed na yung paggamit ng confidential funds, alleged misuse ng confidential fund ay pangalawa doon sa tinitingnan ng mga tao na pinaka-importanting issue dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. But in some regions, siya actually yung number one if you look at the survey results. Sir, how do you assess yung public opinion and public understanding of the issue? Especially today, you mentioned kung ano yung goal ng prosecution in having Attorney Wamil sit on the witness stand. So how do you assess if talagang na-convey ninyo at nakarating sa publiko yung mensahe na gustong iparating ng prosecution? Well, una, naintindihan kasi ng taong bayan na pera nila ito. Pangalawa, gusto nating malaman ng taong bayan paano nagamit itong pera nila. So sa confidential funds, mayroon talagang dapat na magiging standard ang paggamit nito kasi hindi ito regular na pondo na binibigay sa isang opisina. Pangalawa, walang direct mandate naman ang OVP at ng Department of Education para humingi ng confidential funds. Binigyan sila ng confidential funds dahil para kay Vice President Sara Duterte, isa ito sa kanyang advokasya. She strongly believes that a good republic should also be free from counterinsurgency, free from the infiltration of lawless elements. And we supported her for that. We believe that kinakailangan talagang magkaroon ng whole country approach pagdating sa pagsukpo ng mga kriminal or hindi magandang elemento sa ating bansa. Pero ang tanong, nagawa niya ba ito? Yun ang dapat niyang sagutin. Ang pagsagot kung paano niya ito ginawa ay naaayon doon sa mga criteria ng joint circular. Unang-una, kung community participation ng nais ng DepEd, I'm just talking about DepEd, wala pa yung OVP, na to clean our schools from NPA infiltration. Ang unang tanong, asan yung accomplishment report? Kung community participation, of course, ang ibig sabihin yun, community infiltration programs. Kasi kailangan mo ng local na para maging informant mo yan. Kasi nobody can give you accurate information kung hindi taga doon sa lugar na yon na gusto mong paggawan ng confidential intelligence building gathering program. Ngayon, kung taga-local sila, si Mary Grace Piatos ba na local na informant mo, na binigyan mo ng medisina instead of cash payment worth of 70,000, ay taga doon ba talaga? Kung taga doon, anong pangalan niya? Ano tunay niyang pangalan? Kung ang pangalan niya si Mary Grace Piatos, bakit sinasabi ng PSA na walang silang record na nagpapatunay na si Mary Grace Piatos ay tunay na tao? Bakit walang nagpapatunay according to PSA at
na merong taong Miko Harina na tumanggap ng 295,000 pesos as a payment for reward. Diba? Ngayon, kung walang tao na ganong pangalan, kaya sinasabi ng joint circular, kung codename ito, dapat ilagay yung attachment, yung real identity nila sa isang envelope, halimbawa birth certificate, etc., whatever you can provide as a document proving their existence, in an envelope, isisil yung envelope, ilalagay sa isang vault, at yun ang isasubmit sa ECFAO. Pero hanggang ngayon, wala silang sinag-submit. Acknowledgement receipt lang yun. So alam ng taong bayan na yung pagiging truthful, yung pagsuporta kay Vice President Sara sa kanyang advokasya, ay mukhang siya mismo ang nagkulang. Hindi yung suporta ng gobyerno sa kanya. Hindi yung tiwala ng gobyerno sa kanya. Siya ang nagkulang para to maintain that trust by way of not able to provide an accurate documentation that would really make sure for COA, for the purpose of auditing, na yung implementation nito, itong prera ng taong bayan ay tama at naayon doon sa joint circular. This may be a confidential fund, but it does not mean it is a discretionary fund. This may be a confidential fund, pero it is still it should still be subject to some regulation. So in a way, it is a conditional fund. It is not unconditional fund for the purpose of being a discretionary fund under her own under her own whatever plans that she may think to use this confidential. It still be subjected to a very restrictive policies. Some of the critics of the prosecution are pointing out na bakit ngayon kine-question nyo yung confidential funds at kung paano itong ginamit. You are the same people who The more reason that gave us the more right for the House of Representatives, for Congress, and more right and more reason to ask her and hold her to account. Kasi binigay siya ng pagkakataon eh. Hiningi niya yun eh. Binigay sa kanya yung tiwala na yun eh. The more reason for us to really find out kung what happened to that trust and to the money that we granted her upon her request, 'di ba? Pag halimbawa sa simpleng bagay lang, no, gawin nating household issue ito. Do you fault a father? Ikaw may anak ka ba? wala pa. Oh, ako may anak ako, 'di ba? Humingi sa akin yung anak ko ng allowance. Dahil bibili niya sa isang yung allowance na binibigay ko sa kanya, dinagdagan ko. Yung nga, sabi ko nga, itong confidential funds, hindi ito regular na funding ng OVP, kasi wala silang mandato na mag-handle ng OVP, ng confidential funds. At saka ang DepEd, walang mandato ang DepEd to counter the infiltration ng NPA or to fight against lawless elements. On top of their mandate ito, so halimbawa, ang anak ko, may regular siya binibigyan na allowance. Tapos humingi pa siya sa akin ng additional na 500. Kasi sabi ng anak ko, bibili ko ng libro. Okay. So, merong presumption of regularity. Ako, being a father, bibigyan ko siya. Kasi maganda yung intention niya eh. Okay? Ilike natin. Humingi si VP Sara ng additional funding sa Congress kasi maganda yung intention niya. Gusto niya tulungan ng police, gusto niya tulungan ng AFP, gusto niya tulungan ng ating sektor, ng security sector para masugpo itong mga lawless elements. So, binigyan siya. So, binigyan ko yung anak ko ng 500. Iba pala yung ginamitan ng anak ko ng 500. Ako ngayon ang sisisihin mo bilang father na meron akong tiwala sa anak ko, na merong presumption of regularity, pinagkatiwalaan ko ang anak ko pero hindi niya ginawa. So, sino may kasalanan? Ako na nagtiwala o yung pinagkatiwalaan ko? So, ganun lang itong confidential funds. Pinagkatiwalaan natin si Vice President Sara Duterte pero hindi niya ginawa. At ang nangyayari resulta ay pagtataksil doon sa tiwalang ibinigay natin sa kanya. So the more reason for the House to hold her to account. Because this is the money that we gave her coming from the people.